Hebrews chapter 10, verse 32 to 37. Babasahin ko na lamang po ito. The Bible says, "But call to remembrance the former days, in which after ye have illuminated, ye endured a great fight of affliction, partly whilst ye were made a gazing stock, both by reproaches and affliction, and partly whilst ye became companions of them that were so used. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully and the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry." May the Lord God bless the reading of His precious word. Sumaglit po tayo humingi sa Panginoon ng katalinuhan at kaalaman sa ating pong pag-aaralan. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagpapala na amin pong natanggap ngayong araw na to, sa biyaya, habag at pagmamahal ninyo, O Diyos. Salamat po sa kadakilaan na ito, Lord God, na ito'y pinalasap po sa amin. Salamat din po sa umagang ito na kami po'y na-boost, lalo na po sa mga panalangin aming naidulog sa inyo. Salamat po sa aming pastor, Pastor Tim, sa pagkagabay niya, O Diyos, sa leadership niya. Tuloy po kayo magpala sa kanya, O Diyos, sa kanyang buhay, sa kanyang mga desires ng kanyang puso. Kayo po, O Diyos, ang magtupad na ito nga po'y magamit para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat din po sa lahat na kasama ngayon sa Zoom at sa live. Patuloy po yung pagpalain ang aming pang-aaral nito, Lord God. Lalo na po, dalangin po namin ang kaalaman galing sa inyo. Katalinuhan din po na maunawaan namin itong aming pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin ko po ang inyong pangunguna, patnubay, o banal na spirito. Paliwanagin niyo po ang lahat ng aming pag-aaralan ngayon, Lord God. Walang ibang dulot nito o ibang may dudulot nito kundi magbigay pugay at kadakilaan at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Patawad po sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalang nagawa namin. Ako po man ay ina-acknowledge ko po na hindi po ako karapat-dapat, ngunit ang iyong biyaya, salamat po sa ito, ay nagbigay sa akin, O Diyos, ng kakayanan para po maging makita ko po ang kaluwalhatian ninyo at lalo na po makapagdulog. Ngayon pa man sa aking mga kapatiran, pagpalain niyo po lahat ng aking mga kapatiran makikinig. Bukas na po isipan mo, nawa namin ang lahat ng iyong nais sa aming mga buhay sa araw na to. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is Enduring Hardship with Hope. Ang pagtitiis po, ang pagpananatili po sa anumang kahirapan na mayroong pag-asa. At tayo po'y tinatawag dito sa ating pong binasa na magkaroon po tayo ng pagtitiis talaga. Kasi kung makikita po natin ang buhay Kristiyano, nakatuon po ito sa pagtitiis. Wala pong madali sa buhay Kristiyano. Sabi pa nga, isa pong kasinungalingan kung ang isang mangangaral ay naghahayag na ang buhay Kristiyano ay isang napakagaan o matiwasay na buhay. Kasi una-una sa lahat, kung ikaw po ay nasa physical na kaanyuan at lalo nandito ka po sa mundong ibabaw na ito, ang pangako lamang po ng salita ng Diyos ay they that live godly, ang mamumuhay na matuwid at makadiyos ay talagang haharap ng matibay at matinding pagsubok. Kaya kung makikita po natin, nakapangako po sa salita ng Diyos na ito nga po ay mararanasan talaga natin. Di may iwasan, inevitable po sa isang buhay Kristiyano ang isang hardships, trials, at tribulation. Kaya sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay paalala po sa atin galing sa salita ng Diyos na tayo po ay magpatuloy, tayo po ay maging tapat sa pagtsatsaga, maging tapat sa ating pong sa pagtawag sa atin kung saan hindi po dapat natin panghina ang loob na tayo po ay humaharap ng pagsubok, bagkus kasiya po natin, tulad po ng sinasabi ni Pedro, that the trial of your faith being much more precious than of gold
that perisheth. Kaya kung makikita po natin ang Biblia, bagamat ilinaan ang mga pagsubok at kahirapan sa mga Kristiyano, ngunit hindi naman po natin dapat din isipin na yun na lang ang harapin natin, bagkus may kapalit at may kaakibat at may kalakip ang lahat ng pagsubok na ito. At yun po ay nagbibigay po sa Panginoon ng kapurihan, kaluwalhatian. Malaki pong serbisyo sa atin ito, mga kapatid, na tayo po yung maharap sa trials and tribulation. Kaya ito pong ating pag-aaralan sa umagang ito, napaka precise po ng paglathala ng mga talatang ito from 32 to 37 patungkol po sa pagtsatsaga, pag-i-endure, pag-persevere sa kahirapan na kakailanganin po natin. Makikita po natin itong Hebreo na to, siyempre nakatutok po ito, nakasulat po ito, naka-address po ito sa mga Hudyo, sa mga Hebrew na mga Kristiyano. At kung makikita po natin itong mga Jewish Christian ay meron po silang tendencies na ang kanila pong pagtanggap sa Panginoon, ang pagkaroon nila ng relasyon sa Panginoon ay ma-revert to Judaism. Kaya kung makikita po natin, dahil nga sa kanilang hinaharap na mga pagsubok, nahihirapan na sila. Kaya ang nangyayari, may tendencies na yung temptation na sila ay mag-convert back or mag-revert back to their old religion ay talagang na sukdulan na pwede talagang mangyari sa kanila. Kaya kung makikita po natin, pinaalam sa atin dito ng tagapagsulat, kahit po dito sa atrasan po natin ang verse number 22, na hindi dapat mapanghinaan ng loob. Sabi po sa verse 22 ng chapter 10 ng Hebrews, sabi po dito, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience, and our bodies washed with pure. Nais ng tagapagsulat dito, ipinaintindi niya po na huwag lumayo, pagpos ilapit yung tunay na puso sa kasiguraduhan ng pananampalatayang meron tayo. Dahil kung makikita po natin, yung temptasyon, nandyan po. Nandyan po yung temptasyon. Unang-una po sa lahat, makikita natin na kahit man po sa aspetong tayo po na hindi mga Hebrew, hindi mga Hudyo, ay talagang may temptasyon na nag-aaligid sa atin na buti pa nung hindi ka Kristiyano, hindi ka humaharap ng ganitong klaseng pagsubok, dapat iwanan mo, dapat hindi ka dapat ganyan, hindi ka dapat nasa tight situation yun, dapat nandun ka sa kagaanan. Kaya makita kahit sa verse 23, sa kasunod na verse, pinakita po dito ng tagapagsulat na let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. Ano pong sabi dito sa 23 na kung sa verse number 22 hinihikayat na huwag mapanghinaan ng loob, bagkus ilapit ang tunay na puso na nagtitiwala sa pananampalatayang meron tayo sa Panginoon. At sa verse 23 pinatunayan lamang dito yung babala na manatili, higpitan palalo ang pagkapit at ang pananampalataya na hindi ito matangay, hindi ito maparewara. Kasi bakit? Nandun din po yung pangako, nandun din po yung kasiguraduhan, nandun din po yung comfort sa verse na yun, na yung nangako sa atin ay tapat, na yung Panginoon na nagbigay sa atin ng pangako na He will never leave us nor forsake us ay tapat po. Kaya kung makikita po natin na sa mga kasunod na bersikulo, mayroon po talagang kadelikaduhan na naghihintay po sa mga hindi nakahigpit ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa mga hindi hindi po sila nagbibigay ng oras o ng mga wavering ang kanilang pananampalataya. Kaya ang nangyayari po, they are in danger because again, alam po natin that if we are under the pressure of constant temptation, then that time will come that you will fall into deliberate sin. Meaning to say, kung ikaw po ay inaatake palagi ng temptasyon at hindi ka po marunong tumanggi, hindi ka po marunong lumayas sa temptasyon, ang mangyayari po niyan is time will come that you will definitely fall into deliberate sinning. Tulad po ng nangyari po sa mga kasunod na verse from 26 to 31, makita po natin nga doon sa verse 31, dahil nga po sa
marami pong mga Hudyo, marami pong mga Hudyo na Kristiyano na talagang mas inasam nila ang mag-deliberate o sadyain yung kanilang pagkahulog sa kasalanan, bumalik sa kasalanan. Binalaan po sila dito sa verse 31 na it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya dito po sa ating pag-aaralan sa umagang ito, sa tatlong parte, tatlong punto, madali lamang po ito bagamat mahabang maraming talata, pero tatlong parte lamang po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At number 1, makikita po natin dito yung pagpapaalala sa verse number 32 and 34. Kasi tunay nga po, ang temptasyon, isa po yun sa nagbibigay sa atin ng faint look of the future. Meaning to say, nakikitaan po natin yung maiksi na nawawala, parang humihina ang ating pagtingin po sa hinaharap na kung saan nawawalan po tayo ng pag-asa. At may I remind us, hindi lamang po ito sa mga natural, sa mga regular na mga miyembro o sa mga regular na mga Kristiyano. Ito po ay nangyayari kahit sa mga lingkod ng Diyos na kami po we are also subject to this kind of temptation. And that's why it is a reminder for us believers, for everyone, na kung saan maintindihan natin what does it mean to endure hardship, what does it mean to endure it with hope, na manatili tayo na may pag-asa. Kasi unang-una sa lahat, when we are constantly being tempted, talagang time will come that you will deliberately fall into to sin and to have a faint look on the future, on what God has planned for you. Meaning to say, na kakaligtaan po natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. And that's why in this first point that we have in verse number 32 to 34, makikita po natin yung remembering the past perseverance. Pinapaalala po sa atin yung mga napagtagumpayan. Kaya sabi dito ng manunulat sa verse number 32, but call to remembrance the former days in which after you were illuminated, you have endured a great fight of affliction. Napakaganda po. Pinapakita po sa atin, magkaroon tayo ng nostalgia nung tayo po ay baguhan pa lang, nung tayo po ay naliwanagan na ng salita ng Diyos at humaharap tayo ng pagsubok. Anong ginawa natin? Nanatili tayo sa dakilang away na ito, sa dakilang sa dakilang gera na ito, na kung saan ang makikita po natin ay katagumpayan noong ating former days na binigyan po tayo ng katagumpayan, hindi dahil tayo ay matagumpay, kundi dahil sa Panginoon na kasama po natin noong tayo po ay naliwanagan na manatili po sa matindi at dakilang labanan na ito. Sa verse number 33, partly whilst you were made a gazing stock, both by reproaches and affliction, and partly whilst ye became companions of them that were so used. Ano pong makikita natin dito sa verse number 33? Na bagamat pinagtawanan tayo, nagkaroon ng pangungutya, we have been mocked, verbally abused, but as you can see mga kapatid, all of those things didn't matter. Bakit? Ang nasa puso't isipan natin during that time when we fought that victory, battle into victory, ay talagang makikita po natin yung endurance of faith, na kung saan yung ating solidarity sa pananampalataya nandun, na bagamat tumaharap ng pagsubok, alam po natin na nadanas na po natin ito. At yung ganitong klaseng mga bagay ay talagang inaharap po natin. Kaya nga po, napakainam mapaalalahanan tayo that even those times, in those time na tayo po ay being publicly shamed, gazing stock, partly kumbaga yung ating reproaches, yung ating affliction nandyan, talagang hinaharap po natin. As you can see, the Bible is clear na hindi po nawawala yung solidarity noong pagkakaisa, lalo na po ng ating pong mga buhay Kristiyano. Kaya nga po, yung simbahan, isa pong malaking testamento po ito na yung pamilya na hindi yung kadugo na pamilya, kundi yung pamilya na kung saan ang labanan na ito ay sama-sama pong binubuo ng simbahan. Kaya
isipin po natin bilang isang Kristiyano, lahat po tayo ay mayroong connection sa church. At yung ating connection sa church ay talagang lahat apektado. Kaya kung meron pong pagkakamali ang isang miyembro, ang isang kapatid sa simbahan, siguradong maapektuhan po ang buong simbahan. Malinaw po ito sa salita ng Diyos na kung saan kung mayroong hindi naramdam ang isang parte ng katawan ay ang buong simbahan nakikidala sorry naapektuhan. Sila rin po ay mayroong suffering na iniinda. Kaya kung makikita po natin itong nasa verse 33, bagamat mayroong mga parte sa buhay natin na talagang we have been publicly shamed, ridiculed, or else makita po natin tayo po ay kinukutya ng ating yung mga unbeliever loved ones po natin na hindi nakakaintindi sa salita ng Diyos, at kahit po yung mga believer na mga loved ones or believer na mababaw ang pagtingin, ang karnal ang mga pag-iisip na kung saan ang kanilang pag-iisip tungkol sa salita ng Diyos ay mababaw, they are also somewhat nakikiscorn, nakikimak. Kaya ang nangyayari po ay ikaw naman po ay nagkakaroon ng paglaylo sa iyong buhay. You have been tested greatly. That's why it is a blessing for us to recall those days nung ikaw po ay nakaharap ng ganung klaseng paghihirap, that you endured the great fight of affliction. Nanatili ko po. Kaya kung makikita po natin kahit sa verse 34, you had compassion, for you have compassion in my bonds, and took joyfully and spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. That is to say, mga kapatid, that when we were facing those kinds of tribulations and trials in the past, in the former days, makikita po natin na hindi po tayo nag-alinlangan isipin ang ating pong kahihinatnan sa langit, na kung saan ang ating paghihirap sa mundong ibabaw na ito ay mayroon pong naghihintay na mas matibay, mas sabihin na po natin, grabe ang magiging what do you call this, yung pagtanggap sa atin sa langit, na kung saan nandun po ang ating pong Panginoon na siyang he will be the greatest provider ever ng comfort, ng joy sa buhay natin. Kasi kung makikita po natin during the time na tayo po yung humaharap ng affliction, minsan talagang physical or emosyon natin ay talagang naghahanap ng comfort. Pero kung makikita po natin spiritually, ay hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Dito pa lamang po yan. That's why hindi pa po natin fully grasp. Kasi nga po, nasa carnal form pa po tayo, nasa fleshly form pa po tayo. Pero ang kagandahan doon is we can see when we are indeed in trials and affliction, and we are enduring those trials and affliction, we can see the glimpse of heaven, how that God is comforting us in our spiritual life. Maybe in our physical aspect, hindi po natin maramdaman yun kasi unang-una sa lahat, yung flesh, hindi po talaga niya kaya maintindihan, maunawaan yung mga tinatanggap ng spirit. But in our spiritual form, talagang sabi po dito ni Apostol Pablo, sabi dito na, knowing in yourself, ye have in heaven a better and enduring substance. Your spirit will is so overwhelmed with joy. Even though a glimpse of heaven pa lamang po ang nararanasan niyang comfort galing po sa salita ng Diyos while being in affliction. But again, be reminded that is to say that it will come to pass one of these days that yung ating glimpse of heaven na nararanasan during joy in trials and tribulation, those will be in full completion pag nakaharap na po natin ang Panginoon. That's why ang ating pong flesh hindi po makaunawa yan. At tulad po ng ating pong palaging naririnig, at tayo rin po nakaka-experience nito, that we are somewhat inconsistent palagi in our own. Nagkukontradict tayo, kaya nga paradox yung buhay natin eh. Self-contradicting po tayo eh. Kasi bakit? Yung ating flesh talagang self-contradicting po ito sa purpose ng Panginoon. Hindi niya po mag-grasp, hindi niya po maintindihan. Salamat po at kaya ngayon,
sa pag-aaral po natin, nakikita po natin na meron pong what do you call this, submission siyang nagaganap, pero that's a temporary thing. That's a momentary thing. Kasi pag wala na po tayo sa salita ng Diyos tulad ng ginagawa natin ngayon, later on, hindi niya na po mag-grasp. Meron na pong confusion na mangyayari. And that's why, salamat na lang sa Panginoon na meron po tayong salita ng Diyos na nagko-comfort po sa atin, kumbaga, giving us the glimpse of hope of heaven, that when we are enduring hardship, we are tasting a little bit of heaven in our lives. Nararanasan, natitikman na po natin yung langit na ating pong na ating pong pinakakasam dahil nga po sa pag-asang meron tayo. Yes, yung flesh po natin, yung emotion po natin, hindi niya po kayang ma-check yan at hindi niya po kayang maintindihan yan. Wala pong kayang i-accept ng flesh pertaining to what the spirit is experiencing. Kaya ganun po dapat maintindihan natin tulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo. Merong joyful acceptance in loss dito po sa physical, ngunit there is a joyful victory because of what is waiting for us. Sabi po dito ni Apostol Pablo, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. Kaya the enlightenment there is makikita natin that when we became Christian, when we became Christ disciple, Christ follower, we have gained everything. We have gained what the world cannot gain. Meaning to say, nakuha po natin yung hindi kayang ma-attain ng sanlibutan, which is what? Yung kapayapaan. Kapayapaan with Christ. Kasi sabi po ng Biblia in Romans chapter 5 verse 1, therefore if any man, Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with Christ, God to our Lord, through our Lord Jesus Christ. That is to say na kung saan, kung meron po tayong Kristo, nung nagkaroon po tayo ng relasyon kay Kristo, meron po tayong kapayapaan with God. Hindi na po tayo matatakot, hindi na po tayo maninilikado sa ating sitwasyon. Pangalawang punto is the danger of drawing back. Ang kadelikaduhan kung tayo po ay nagdadalawang isip sa ating yung merong pagdududa sa ating pong pagsunod, sa ating pag-endure, sa ating pagtitiis, pagtsatsaga na may pag-asa. Sabi pa ng verse number 35, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Ano pong tukoy dito sa verse number 35? Huwag mong itapon. Huwag mong itapon yung kumpiyansa mo kay Kristo, yung pagdepende mo kay Kristo. Wag mong sayangin, mga kapatid. Kaya nga po ang paalala sa atin dito is wag po nating sayangin ang ating pananampalataya. Kung nananampalataya po tayo, wag po tayong maging tamas. Wag po tayong maging to see is to believe. Bagkus magkaroon po tayo ng tulad kay Stephen. Magkaroon po tayo ng tulad kay Pedro. Hindi yung Pedro na nalunod, kundi yung Pedro na sumunod sa Panginoon. Kaya kung makikita po natin, tingnan po natin yung salita ng Diyos na nag-i-imply sa atin na yung ating boldness, yung katapangan, yung confidence natin sa Panginoon, dapat consistent at dapat constant po yan. At dapat hindi po natin sasayangin. Kasi kung makikita po natin yung confidence, hindi po yan self-generated. Yung ating self-confidence, yung ating pong kumpiyansa sa Panginoon, hindi po yan ang gagaling sa atin. Kaya huwag ka pong magsabi, ay madali lang naman manampalataya sa Panginoon. Kapatid, that's so bad. That's a wrong theology. Na because of that, kaya mong sayangin, i-waste. Delikado po yan. Kaya nga sabi ng Biblia, kung madaling manampalataya sa Panginoon, ang mga diablo, ganun din, naniniwala rin naman sila, they tremble. Mas mainam pa nga sila kasi sila yung nangangatog sa takot. Pero tayo, madali tayong magsabi nga, maniniwala ako sa Panginoon, ngunit makikita po natin, madali kang maniwala, ngunit madali rin mawala ang iyong maniniwala. Hindi po yun tama at hindi rin po yun genuine. Kasi ang tunay na pananampalataya, ang tunay na boldness, confidence sa pananampalataya sa Panginoon is talagang yung kanyang nais, yung kanyang projection sa kanyang buhay
ay talagang walang iba kundi maging manatiling tapat sa Panginoon. Endurance ang kanyang iniimit sa kanyang buhay. Walang iba kundi makikita niya na kung saan I can do all things through Christ which strengthened me. Meaning to say, ang kanyang pananampalataya ay doon sa tapos na trabaho ni Kristo. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16, sabi doon po, pinapakita po dito ng tagasulat na let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in help of need or in help in time of need. Ano pong ibig sabihin dito? Your confidence, mga kapatid, would be always on Christ. Meaning to say, yung iyong kasiglahan, yung iyong katapangan, dahil po kay Kristo, nandoon palagi kay Kristo. Hindi yung nung tatapang-tapangan po tayo. Kaya ang Biblia nagpapahiwatig sa atin dito sa ating binasa na kung saan huwag nating sayangin. Manatili po tayong consistent. Magkaroon po tayo ng consistency, constant in our confidence. And then ano pa po, yung kasunod po doon is because there is great reward. Meaning to say, merong what do you call this, merong reciprocated po yung ating pong confidence sa Panginoon. Meaning to say, meron pong reward, meron pong naghihintay, merong kasalubong na reward yan. Kaya kung tayo po'y consistent sa ating pong pananampalataya, meron pong kasalubong na reward yan. It always comes with reward. And that's why, be reminded, sabi po dito sa verse number 35, which hath great recompense of reward. If you are consistent in your confidence in Christ, then again, hindi mo magkakamali ang Biblia paunawa sa atin that great is the recompense of that reward. Ang kasalubong, ang pagtatapat niyan sa katapangan mo, kasipagan mo, at lalo na sa inyong constant and confidence in the Word of God, in the faith that you have in God. Napakainam po, wag po nating itapon, wag po nating sayangin yung confidence. Kasi unang-una sa lahat, mafo-forfeit po yan. Kung hindi po tayo confident sa salita ng Diyos, confident sa pananampalataya natin sa salita ng Diyos, then once again, it will be a waste. It will be forfeited. Mangyayari pong ma-forfeit yan. Kaya nga po necessary sa atin, verse number 36, for ye have need of patience that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Anong sabi dito? Nangangailangan ka ng pagtsatsaga, nangangailangan ka ng pagiging pasensyoso. Kaya kailangan natin yon na katapos mo gawin ang kalooban ng Diyos, matatanggap mo ang biyaya, ang kanyang pangako. Why is it na kailangan po natin manatili doon sa endurance? Alam niyo po, pag sinabi pong endurance, it's not a passive resignation. Meaning to say, pag sinabi pong endurance, hindi yung, ay okay na, hayahay na ako, bahala ng Panginoon dyan. Okay, Lord, bahala ka na, hindi ko na kaya yan. Hindi ganun po, mga kapatid. Hindi ganun ang pag-intindi dapat natin when it comes to endurance. When it comes to endurance, Lord, in spite of trials, I will still trust you. I will still continue to bless your name, to glorify you, to honor you, to give my life unto you. That's not passive, mga kapatid. That's an active commitment. That's why when endurance will enter into our lives or into our theology, dapat maintindihan po natin na ito'y tumutukoy sa activeness, hindi yung passiveness na mag-i-endure ka lang ngunit you are on a passive stand. But you must always be on an active stand. Kasi napakaganda po nun. Doon po masusubukan yung endurance natin. Doon lamang po makikita yung endurance po natin when we are bearing up under pressure. Meaning to say, kung dinadala po natin ang endurance under pressure, if we are in pressure and we are remaining faithful during pressure of times when we are in difficult mode, napaganda pong paalala sa atin po ito na maging pasensyoso. Kailangan po natin ito, mga kapatid. Anong sabi ni James chapter 1 verse 2 to 4? Buksan po natin doon.
James chapter number 1 verse 2 to 4. The Bible says, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." Pag sinabi pong diverse, various trials or various testings. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Doon na po makikita natin doon na kung saan yung ating pong pananampalataya, nangangailangan po yan palagi ng pagiging pasensyoso. Huwag po tayong atat, huwag po tayong nagmamadali sa resulta. Tingnan po palagi natin ang salita ng Diyos. Tingnan po palagi natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. And then sabi po dito sa verse number 4, "But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing." Ano pong ibig sabihin ni James dito? Sabi niya po dito na kung saan, excuse me, sabi niya po dito na kung saan yung pagiging pasensyoso, kung yan po ang maging anthem ng buhay natin, ibubunga po natin spiritually mga kapatid. It will have its perfect work. Meaning to say, may gagawing tama, may gagawing perfecto, buo ang bagay na ito, ang pagiging pasensyoso, na kung saan hindi ka na maghahangad pa ng iba. Napakaganda pong paalala sa atin sa umagang ito, that there is the necessity, that's why we do not need to draw back. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag po tayong umatras, huwag po tayong atras abante kung tawagin. Huwag po, magkaroon po tayo ng consistency. Huwag itapon ng confidence, manatili doon sa kahalagahan ng pagtsatsaga. Yun po ang dapat nating maintindihan. At ang panghuling bagay sa umagang ito mga kapatid, the certainty of Christ's return. Nasa verse 37 po, doon sa ating text na binasa, Hebrews chapter 10 verse 37. Ang kasiguraduhan ng pagbabalik ni Kristo, "For yet a little while and he that shall come will come and will not tarry." Napakaganda po kung bakit po ang Biblia, ang ating pong pinag-aralan ngayon ay tinatawag po tayo, inuudyukan po tayo na manatili, na magtiyaga, dahil nga po may kasiguraduhan at totoong babalik ang Panginoon. Babalik po siya para tawagin ang lahat po ng nananampalatayaan, namumuhay sa pananampalataya. The soon coming of Christ, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, yet a little while. Meaning to say, it will come sooner than we expect. Kasi surprise po talaga kahit kailanman ang Biblia. Inatasan po tayo ng Biblia na wag po nating bigyan ng date ang pagdating ng Panginoon, bagkos tayo po ay mag-expect that sooner He will come. Anong sabi ng Biblia? He will come as a thief in the night. It will be a surprise. It will be when nothing is thinking about His return, and then bubulaga na lamang po siya. That's why it is evident po sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na wag po tayong magpakalayo-layo. Wag po nating sayangin ang ating pong hinaharap ngayon. Let us come to what God is calling us. Come to be faithful, come to endure trials and temptations. Kasi bakit? Pinapaunawa po sa atin na darating at babalik ang Panginoon. Yung yet a little while na yan mga kapatid, bagamat sabihin po natin, it was written, this passage of scripture was written 2,000 years ago. Still, it's still yet a little while. Kasi according to the Bible, 1,000 years is nothing but one day in the sight of the Lord. Little while pa rin po yan mga kapatid. Bagamat sa ating pong perspektibo bilang mga tao, napakatagal naman bumalik ng Panginoon. Bumalik ka na Lord. Oras mo na magpakita Lord. Hindi po. Walang makakapag-utos at walang makakapag-udyok sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit mayroon pong mga palatandaan. Mayroon pong sinasabi sa atin na, okay, ito ang gagawin natin sooner, expect niyo babalik ako. Which is to say mga kapatid, na maging handa po tayo. Magkaroon po tayo ng consistency. Kasi ang hirap nun, babalikan po tayo ng Panginoon at hindi tayo consistent sa ating buhay Christian. We are not living by faith. We are not living righteously. We are not declaring the glory of God. Then again, that's kawawa po yan. That's mischief. Okay?
na ano po yan, catastrophe po yan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ganun po ang maladatnan ng. Kaya sa oras pong ito, let us remember the past victories. Let us guard our confidence in Christ. Let us embrace the true mark of trials and temptations sa buhay natin. And then, let us live a life always expecting the return of Christ. Expecting po natin, expecting palagi tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Meaning, we are always ready. If tayo po'y mauna, or ang Panginoon ay babalik. Kaya yun lamang po ang akin pong nais ihayag sa umagang ito at tayo po'y manalangin. Nakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oportunidad na pinagkaloob niyo, sa pribilehiyo na makapagministeryo sa aking pong mga kapatiran sa Zoom at saka sa live. Salamat po sa biyayang ito ng iyong mga salita. Kami po, O Diyos, ay hinuudyukan na manatili, magtiyaga sa pagharap ng kahirapan na may pag-asa, O Diyos. Tunay nga po, malinaw ang iyong mga salitang aming nag-aralan sa umagang ito. Ano ang ninanais ninyo sa aming mga buhay. Maalala namin, O Diyos, yung mga ginawa ninyo noong nakalipas na katagumpayan nung kami po nakaharap ng kahirapan. Lord, yun nga po ay minsan nakakaligtaan namin, minsan hindi namin naipapamuhay, minsan nawawala sa isipan namin na kung bakit kami nasa sitwasyong ito dahil nga po mayroong katagumpayan na naganap din po noong una. Kaya itong aming hinaharap ay meron rin pong katagumpayan ito na ipagkakaloob niyo. Ang amin lamang pong dapat gawin is manatili, huwag sayangin ang aming pananampalataya, ang aming pong paghihigpit sa aming pong pagtitiwala sa inyo. At lalo na po, huwag po naming pakaisipin, O Diyos, na hindi kayo babalik. Pagkos isipin po namin na anytime, ngayong araw na to, bukas, ay babalik po kayo, O Diyos. Dalahin ko po ito na kung saan maging alerto ang bawat aking kapatiran ngayon na kasama. Pagpalain niyo po kami sa aming buhay Kristiyano. At salamat sa pribilehiyong pinagkalob sa akin ng iyong lingkod, Sir Tim. Salamat po sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy po yung manguna sa kanyang pamilya, sa kanyang ministeryo, O Diyos. Palagi pong bawat isa kong kasama sa mga papasok sa eskwela, sa mga magtatrabaho sa may mga lakad at anumang gagawin, Lord, pagpalain niyo po sa mga provision. Ayun na po ang aming dinadalangin ng salat. Sa pangalan ni Jesus namin Diyos na kapagligtas. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Mga kapatid, buksan niyo muna inyong camera. Kuha lang tayo ng screenshot natin. Sandali lang po ito. Ayun, gwapo ni Christopher, oh. Pati si MM, oh. Okay, Brother Rick. Okay. Paki-open lang po ang inyong mga camera. I just want to get a screenshot. Okay, can you hear me? Okay. Yun. Meron pang mga hindi nakabukas eh. Yan. Sister Rons. Si Julian nawala. Ba't nawala si Julian? Okay. Okay. Lobat po, Pastor Julian. Sige, ready na. Okay. Ayun. Okay, sige po.